siguro, gusto niya kumuha ng atensyon or simpatya, abay, ginaya niya ho si Congressman Bong Suntay. Na siya ay, mayroon din daw, ano ba to? Ano ba sinabi niya rito? Pakinggan natin, mga kababayan. Ano sinabi niya rito? Pakinggan natin to. Makikita nyo dyan, babasahin natin. Hindi natin ito palalagpasin. Mariing kinundina ni Gabriela Representative Sara Elago ang pahayag ni Atty. Ferdinand Topacio tungkol sa kanya at iginiit na hindi niya palalampasin ang mga salitang binitawan ng abogado. Walang puwang salipunan ang naghahangad ng tunay na pagbabago sa ganitong kaisipan at pag-uugali, saad ni Elago sa kanyang X or dating Twitter, post ngayong Biyernes, Marso 6. Samantala, ipinagtanggol din ni Topacio si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ng nag-init statement nito tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Lalaki yan huwag na tayong magplastikan. Ang mga lalaki, nagnanasa yan talaga. We are wired for that. Let's not make a hypocrites. Sinabi ni Topacio sa programang Yes, Yo, Topacio sa DWIZ 882. Alam mo, hindi yun na pinagtatalunan doon, Atty. Topacio. Kung nag-i-imagine or nagnanasa ang lalaki paminsan-minsan, hindi natin pagkakait yun. Kahit ako, hindi ko pwedeng pagkait yun Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi mo naiintindihan talaga. Ang ibig sabihin doon, kung nagnasa siya kay Ann Curtis doon sa mall, sarilinin niya. Huwag mong ungkatin doon sa forum na yon. Hindi mo ba wala talaga ito. Ano nangyari dito sa mga... Huwag mong ungkatin doon sa forum na yon. Gumawa ka na lang, mag-isip na lang dapat si Suntay ng ibang dahilan, opinion, katwiran para maidebunk niya yung pag-iimahinasyon ni BP Sara na pinuputulan niya ng leeg ulo si Pangulong Bongbong Marcos. Iba na lang dapat ang hinalintulad mo. Hindi yung kay Ann Curtis. Yun yung point doon. Dahil pambabastos nga. Bastos pakinggan. At hindi nababagay sa oras at panahon at doon sa lugar na yon. At sasabihin mo, walang nalabag na batas. O halimbawa, walang nalabag sa batas kasi dinadaan mo sa batas. Inuulit ko nga sa'yo, lahat ba ng bastos nasa loob ng batas? Lahat ba ng bastos pakinggan nasa batas? Kaya nga sabi ko nga sa'yo, yung anak mo, halimbawa, nakikipag-usap sa'yo, hindi nangungupo. O, di ba bastos yun? Kasi hindi nangungupo. Tanungin kita, nasa batas ba yun? Di ba wala? Pero bastos. Simple-simple. Ano ba pinaglalaban nitong mga ito? Ito yung video. Ito yung video. Lalaki yan Huwag na tayo magplastikan ng mga lalaki. Nagnanasa yan talaga. We are wired for that. Let's not be hypocrites. So, ako dati pinagnasahan ko rin si Sara Elago Pinagnasahan niya rin din si Sara. Yun yung mga point doon. Pinagnasahan mo si Sara Elago. Noong time na yun, ikaw lang nakakaisip. Hindi mo in-announce. Ngayon to, in-announce mo na. Pambabastos na sa kanya yon, especially may asawa yung tao. Yun yung pinapoint doon. Hindi nyo naiintindihan kasi. Di ba? Yun yung point doon Pinagnasahan mo siya, ikaw lang nakakaisip nun. Walang iba. Pero ibo-broadcast mo pa at magbabanggit ka pa ng pangalan ng babae. Tapos may asawa na, mali na yun, pambabastos na sa kanila yun. Kasi dinadabay mo sila. Kung tutuusin, pwede mo naman sabihin yun nang walang binabanggit na pangalan o kung sino. Pwede mo naman sabihin, ako nga may pinagnanasahan din dati na babae. Ganun lang.
Di ba? Kung tutusin si Congressman Bong Suntay, kung talagang may utak siya, kaya niya magbigay ng isang opinion, kaya niya i-debunk yung kay VP Inday Sara Duterte na walang name drop. Di ba? Na walang name drop. Pwede. Ayaw nyo lang gamitin. Ayaw nyo lang gamitan ng utak. Di ba? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Sabay ko. Okay ito mga kababayan, nakakagulat ito ha. Ano ba ito? Coincidence lang? Ha? Kasabay ho ng mainit na isyong kinakaharap ho ni Governor Daniel Fernando ho ng Bulacan na kung saan ay di umano. Di umano, pero sabi ho ni Secretary John B. Crimolia ng DILG, talagang confirm daw ho. Na nagkaroon ho ng road rage ho dyan sa NLEX. 21 ng Pebrero taong kasulukuyan, Sabado ho ng gabi. Talagang sila raw involved. Si Governor Daniel Fernando at ang kanyang mga security personnel. At may mga involved hong mga sasakyan yan. Pero, ang hindi lang ho inaamin kung sino ho yung kanilang hinarang. Kasi according ho kay journalist na si Ramon Tulfo ay anak daw ho ni Pangulong Bongbong Marcos na si Bini Marcos. Yun lang ho yung hindi confirm. Yung sinasabi binubulgar ho ni Ramon Tulfo. Pero according kay Secretary ng DILG John B. Crimolia ay confirm ho. Talagang may road rage nung 21 ng Pebrero taong kasulukuyan, gabi ho ng Sabado. Although dinideny ho iyan ng Malacanang sa pamamagitan ng PCO. Diyan ho kay Secretary Dave Gomez, although dinideny, pero ito hong si Secretary John B. Crimolia ay wala ho talaga siyang sinabing hindi ho anak ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kasi pwede naman niya sabihin businessman, artista, or kung sino man tao. Pero sabi niya, regardless kung anak ng presidente or hindi, dapat hindi raw ganun ang asal ni Governor Daniel Fernando kapag dumadaan sa NLEX. Na daig pa raw ang presidente. 4 na lane daw ang sinasakop at kapag ka inovertikan sila, ay nagagalit.